Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life in Christ, isang pag-aaral mula sa buhay ng bagong mananampalataya. Ikaapat na bahagi. Ang layunin at mga pakinabang ng bagong buhay kay Kristo. Pamumuhay sa buhay na iginuhit ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay higit pa sa pagtakas sa parusa ng kasalanan o pagkakaroon ng lugar sa langit. Bagamat ang buhay na walang hanggan ay isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos, ang kanyang layunin sa pagliligtas sa atin ay higit pa sa ating paruroonan sa hinaharap. Mula sa sandaling ilagay natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo, sinisimulan na ng Diyos ang pagbabagong gawain na nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay, sa ating pag-iisip, mga pagnanasa, pakikipagkapwa-tao, mga pasya, pag-uugali, at layunin. Ang bagong buhay kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng ating ginagawa, ito ay tungkol sa pagiging kung sino tayo nilikha ng Diyos. Ang kaligtasan ay simula ng panghabang buhay na paglalakbay upang lumago at maging katulad ni Hesukristo. Ang bawat bagong mananampalataya ay inaanyayahang maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Kristo, isang buhay na may kapayapaan, kagalakan, kabanalan, pag-asa, at tapat na paglilingkod. Ipinahayag ni Jesus. Juan Kapitulo 10 versikulo 10, KJV. Dumating ako upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito ng masagana. Ang masaganang buhay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kasikatan, o tagumpay sa lupa. Ito ay nasusukat sa lumalalang ugnayan sa Diyos, pagkakaroon ng kanyang kapayapaan sa bawat kalagayan, at katiyakan na ang ating buhay ay ligtas na nasa kanyang mga kamay. Ang mga sumusunod na katotohanan ay nagpapakita ng layunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng bagong buhay at ng mga pagpapalang nagmumula rito. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Marami ang nagtatanong, bakit ako iniligtas ng Diyos? Ang sagot ay matatagpuan sa buong kasulatan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos lamang upang ilayo sa hatol, iniligtas niya tayo upang makilala natin siya, luwalhatiin siya, maging salamin ng kanyang pag-uugali, at makibahagi sa kanyang gawaing pagliligtas sa sanlibutan. Isa, upang ipasok tayo sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang sangkatauhan ay nilikha para sa ugnayan sa Diyos. Bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nasisiyahan sina Adan at Eva sa walang hadlang na pakikipag-ugnayan sa kanilang lumikha. Ang kasalanan ay nagdulot ng paghihiwalay, ngunit sa pamamagitan ni Hesukristo ay naibalik na ang nasirang ugnayang ito. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 3, KJV. Upang kayo rin ay makipag-ugnayan sa amin, at ang ating pakikipag-ugnayan ay sa Ama, at sa kanyang anak na si Hesukristo. Nais ng Diyos na higit pa sa panlabas na gawaing panrelihiyon. Inaanyayahan niya ang bawat mananampalataya sa araw-araw na pakikipag-isa sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pagsunod. Ang ugnayang ito ay nagiging pinagmumulan ng espiritual na lakas, karunungan, at kagalakan. 2. Upang baguhin tayo at maging katulad ng larawan ni Kristo. Ang hangarin ng Diyos ay hindi lamang pagbutihin ang ating gawi kundi baguhin ang ating pagkatao. Mga taga-Roma Kapitulo 8 versikulo 29, KJV. Sapagkat ang mga kinilala niya ng una ay itinalaga niya rin upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Habang isinusuko ng mga mananampalataya ang kanilang sarili sa banal na espiritu, lalo nilang nasasalamin ang pagpapakumbaba, habag, kalinisan, pagpapatawad, pagtitiis, at pag-ibig ni Kristo. Ang pagbabagong ito ay panghabang buhay na proseso na magpapatuloy hanggang sa makita natin si Kristo ng mukhaan. 3. Upang luwalhatiin ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay sa huli ay para sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Lahat ng ating sinasabi at ginagawa ay dapat magturo sa iba ng kanyang kadakilaan. Mateo Kapitulo 5 versikulo 16, KJV. Maging maliwanag. Ninyong paliwanag ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang ating binagong buhay ay nagiging buhay na patuto ng biyaya ng Diyos. Kapag nakita ng iba ang pagbabagong dulot ni Kristo sa atin, nahihikayat din silang hanapin siya. Mga pagpapala ng ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Isa sa pinakamalaking hamon para sa maraming bagong mananampalataya ay ang matutong tingnan ang kanilang sarili ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanila. Madalas ipaalala ng kaaway ang ating mga kabiguan, ngunit ipinapaalala ng kasulatan ang ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Dahil kay Kristo, ikaw ay
Pinatawad sa iyong mga kasalanan. Anak ng Diyos. Bagong nilalang. Tinanggap sa pamilya ng Diyos. Tinubos ng dugo ni Kristo. Tinitirhan ng banal na espiritu. Tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Mamamayan ng langit. Lingkod ni Kristo. Kinatawan ng kanyang kaharian. Ang mga katotohanang ito ay hindi nakabatay sa nararamdaman kundi sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kapag nauunawaan ng mga mananampalataya kung sino sila kay Kristo, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na mamuhay ng tapat at labanan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Tagumpay laban sa kasalanan. Bagamat nahaharap pa rin ang mga mananampalataya sa tukso, wala na ang kasalanan ng ganap na kapangyarihan sa kanila. Bago maligtas, ang tao ay alipin ng kasalanan. Hindi nila kayang palayain ang kanilang sarili gamit ang sariling lakas. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo, nasira na ang kapangyarihan ng kasalanan. Mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 14, KJV. Sapagkat hindi na maghahari ang kasalanan sa inyo, sapagkat hindi kayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Hindi ito nangangahulugang hindi na nahihirapan o nagkakamali pa ang mga Kristiyano. Sa halip, mayroon na silang kakayahan ngayon, sa pamamagitan ng banal na espiritu, na labanan ang tukso at lumago sa pagsunod. Kapag ang mananampalataya ay nagkasala, inaanyayahan sila ng Diyos na magsisi, ipahayag ang kanilang mga kasalanan, at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9, KJV. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at linisin tayo sa lahat ng kalikong loob. Ang tagumpay laban sa kasalanan ay hindi nakakamit lamang sa sariling pagsisikap kundi sa araw-araw na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Mga praktikal na alituntunin para sa tagumpay. Maglaan ng oras sa salita ng Diyos araw-araw. Panatiliin ang tapat na buhay panalangin. Iwasan ang mga sitwasyong naghihikayat ng tukso. Makipagkaibigan sa mga may sapat na pananampalataya. Makibahagi ng tapat sa lokal na simbahan. Umasa sa banal na espiritu kaysa sa sariling lakas. Agad na ipahayag ang kasalanan at bumalik sa Diyos kapag nagkamali. Bawat hakbang ng pagsunod ay nagpapatibay ng espiritual na paglago at nagpapalalim ng ugnayan kay Kristo. Ang gawain ng banal na espiritu. Isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya ay ang presensya ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Nangako si Jesus na hindi iiwanang mag-isa ang kanyang mga tagasunod. Matapos ang kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit, ipinadala niya ang banal na espiritu upang manirahan sa bawat mananampalataya. Ang banal na espiritu ay nagpapaalala sa atin ng ating kasalanan. Gumagabay sa atin patungo sa katotohanan. Nagpapagaan sa atin sa panahon ng pagsubok. Nagbibigay ng karunungan sa pang-araw-araw na pasya. Nagbubunga ng espiritual na katangian. Nagbibigay lakas para sa paglilingkod Kristiyano. Tumutulong sa atin na maunawaan ang kasulatan. Nagpapatibay sa atin upang mapagtagumpayan ang tukso. Ang buhay Kristiyano ay hindi nilikha upang isabuhay gamit lamang ang sariling lakas. Ang Diyos mismo ay nananahan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng banal na espiritu, na nagbibigay kakayahan sa kanila na mamuhay ng kagalang-galang kay Kristo. Habang natututo ang mga mananampalatayang magpasakop sa pamumuno ng Espiritu, nakararanas sila ng lalong kapayapaan, karunungan, at espiritual na paglago. Katiyakan ng buhay na walang hanggan. Isa sa pinakadakilang pagpapala ng buhay Kristiyano ay ang katiyakan na ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan kay Hesukristo. Ang ating katiyakan ay hindi nakabatay sa ating sariling kabutihan kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Itinuturo ng unang Juan Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 13, KJV, na ang mga sumasampalataya sa anak ng Diyos ay makakaalam na sila ay may buhay na walang hanggan. Ang katiyakang ito ay nagdudulot ng kapayapaan sa halip na takot. Ang mananampalataya ay hindi na nabubuhay sa pag-aalinlangan kung tinatanggap ba sila ng Diyos, kundi buong tiwalang kumakapit sa kanyang mga pangako. Kahit magbago pa ang mga kalagayan, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Kahit magbago pa ang ating nararamdaman, nananatiling totoo ang salita ng Diyos. Kahit harapin pa ng mananampalataya ang pagdurusa o pag-uusig, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay nagbibigay lakas upang magtiis. Ang katiyakang ito ay naghihikayat ng tapat na pamumuhay, hindi ng pabaya. Ang mga nakakaalam na sila ay kay Kristo ay nagnanais na parangalan siya ng may mapagpasalamat na puso.
Pamumuhay ng buhay na nakasentro kay Kristo araw-araw. Ang bagong buhay kay Kristo ay naipapahayag hindi lamang sa oras ng pagsamba kundi pati na rin sa karaniwang gawain ng araw-araw. Ang buhay na nakasentro kay Kristo ay nahuhubog sa pamamagitan ng simple at tapat na gawi. Simulan ang araw sa panalangin. Basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Sambahin ang Diyos ng may pasasalamat. Mahalin ang iba tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iyo. Patawarin ang mga nagkasala sa iyo. Maglingkod ng may pagpapakumbaba at habag. Ibahagi ang ebanghelyo ng may katapangan. Magtiwala sa Diyos sa bawat kalagayan. Sumunod kahit mahirap gawin. Tapusin ang araw na may pasasalamat at pagsusuri sa sarili. Ang mga gawaing ito ay hindi nagkakamit ng pag-ibig ng Diyos, ito ay bunga ng pusong binago na ng kanyang biyaya. Buhay na nagtuturo sa iba patungo kay Kristo. Hindi inilaan ng Diyos na mamuhay ang Kristiyano ng mag-isa. Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang maging liwanag sa madilim na sanlibutan at saksi sa kapangyarihan ni Hesukristo na magligtas. Ang iyong mga salita, ugali, pasya, at gawa ay nagiging pagkakataon upang maipakita ang pag-ibig ni Kristo. Nasa bahay man, trabaho, paaralan, o inyong komunidad, magagamit ng Diyos ang iyong binagong buhay upang hikayatin ang iba na lumapit sa Kanya. Tandaan na ang iyong patuto ay hindi lamang sa iyong sinasabi, kundi sa iyong pamumuhay. Habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa ng aklat na ito, naway magugat ng malalim ang mga katotohanang ito sa iyong puso. Naway lumago ka sa pagkilala sa biyaya ng Diyos, magalak sa iyong bagong pagkakakilanlan, lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo, at mamuhay ng may katiyakan araw-araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagsimula na ang paglalakbay ng bagong buhay. Magpatuloy ng may pananampalataya, dahil ang Panginoong nagligtas sa iyo ay siya ring magpapanatili, magpapatibay, at tatapos sa mabuting gawaing sinimulan niya sa iyo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.